celebrating 56 years of Catholic broadcasting. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon ng Lunes, ika-28 ng Abril, taong 2025. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Kapag information technology ang usapan, Jabatech Corporation ang inyong lapitan. Mapa software, website o mobile apps. Mabilis, pulitong tulong ang inyong maasahan. Kaya unleash your creative genius with Jabatech Corporation. For more information, contact them sa website www.jabacompany.tech, Facebook page www.facebook.com/jabatechcorp or email info@jabacompany.tech. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government na 373 jail facilities sa buong bansa ang itinalaga ng Commission on Elections o COMELEC bilang special polling precincts para sa mga persons deprived of liberty na boboto sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kinumpirma ni Bureau of Jail Management and Penology spokesman Jail Superintendent J. Rex Joseph Bustenera kay DILG Secretary John Vic Remulla na ang special polling precincts ay magsisilbing lugar ng botohan ng may 31,715 rehistradong PDL voters. Nakipagtulungan ng BJMP sa COMELEC upang matiyak ang maayos at ligtas na pangangasiwa sa halalan sa loob ng mga bilangguan. Kabilang sa mga rehiyon na may pinakamaraming itinalaga na special polling precincts ay ang Calabarzon na may 118 presinto, Region 7 na may 79 at Region 6 na may 78. Para naman sa mga kulungan na may mas mababa sa 50 rehistradong PDL voters, sasamahan o ihahatid ang mga ito ng mga BJMP sa mga regular na voting precincts sa bisa at utos ng korte, kabilang na ang 464 na PDL voters sa kasalukuyan. Pinahihintulutan din ng mga kandidato na humiling ng limitadong access sa pangangampanya sa loob ng mga piitan matapos ang pag-aproba ng BJMP at COMELEC o kaya'y magsumite ng pre-recorded campaign videos bilang alternatibo sa personal na pagbisita. Matatandaang noong Desyembre na nakalipas na taon, lumagda ng Memorandum of Agreement ang COMELEC, BJMP, Public Attorney's Office at Bureau of Corrections upang pagtulungan ang pagbibigay daan sa pagboto ng mga PDLs. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo. Makinig. Let us place ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we ask for your guidance as we broadcast today for Diskurso Totoo. May we use the talents that you have given us to spread the right information and help enlighten the listening and viewing public. We ask also for the repose of the 11 souls who were the victims of an attack at the Lapu-Lapu Festival in Vancouver, Canada, last Saturday evening. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang kamay at magdiwang awit ng sigla, ibaling
sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y Kanyang mahal, inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kay lalim, kay saya. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw. Liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman. Pag-uulil at lungkot, huwag nang mag-alala. Puso nating Ama, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kay lalim, kay sigla. Sarili niyang anak, pinagkaisa niya. Sa sisinghap-singhap na bayan nating magkasalili. Magkasalanan, huwag nang mag-alilangan pang tayo'y Kanyang sasamahan. Kailanman di tayo iiwan. Kailanman Radio Veritas 846 DZRV AM. Totoong serbisyo, diskursong makabuluhan para sa bayan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes na hapon, may programa kang hindi mo dapat palampasin ngayon. Si Maro Pahatisarne, veteranang palaban sa balita talakayan, siya'y subok na't batikan. Si Erwin Ugawa, showbiz na astig, laging updated, juicy pag nagbigay ng tidbits. At si Ace Acero, lakas sa sports balita, boses palang panalo na buot matikas. Kaya tutok lang, 5 to 6 ng gabi. Kung hanap mo ay totoo, wag na sa iba pa, diba? Makinig, manood, makisama sa talakayan. Diskursyon may sasay, di basta kwentuhan lang. Diskurso totoo, ang sigaw ng radyo, balita'y sariwa, walang palya sa tono. Veritas 846, di kami nagpapalusot. Totoo ang serbisyo, sa masa ay tapat. Diskurso totoo, ang sigaw ng radyo, balita'y sariwa, walang palya sa tono. Diskurso totoo. Mga kapanalig, Parang kasama na naman natin ang diskurso Si totoo ngayong hapon. Igan. Parang bombero ba? parang isang linggo mong inipit yan. Ilabas mo yan, Ace! Good afternoon! Magandang hapon mga kaibigan. Balik na naman ang inyong team dito sa Yes. Diskurso Totoo. Ako po si Maru Pahatisarne. Erwin Ogawa. At Ace Acero. And Na si Brian Navalia po. Ay, sabi ko Igan. sa- Hindi ba si Igan ka Igan ng Brian? Friday ah. Oo. oo, kaya lang asa na si si Chairman JP. Andiyan ba? Si wala Dr. po. JP. Hi, Ah, boss. Po wala si pa. Wala. Chairman. Oo. Oh, anyway, So isang maulang hapon sa ating Ayan. lahat, no? At kung mapapansin nyo, kaming dalawa lang ang walang suot na jacket Oo. dahil Basa. kami ay nakipagsapalaran sa patak ng ulan dyan sa may Lahat tayo bandang basa. EDSA, di ba? Hindi naman ako masyado nabasa O kasi syempre, paano? Ako sumali lahat ng batak. Ganun talaga. Meron kang shield. Oo, Shielded, Naka-shield lahat ng ka. mga sa akin shielded sa ulan eh. windshield eh. It's a rainy day Kaya pala ikaw and Monday. Alam mo yung kantang yun? Yung Carpenters? Rainy day and Monday. Rainy days and Ayun, sakto. always gets me. Oh, perfect for today. Talaga naman. Ang TNT talaga to eh. Anyway, mga kaibigan, ang ating palatuntunan pong Diskurso Totoo, mga kapanalig, ay brought to you by Diskurso Media, your beacon of truth, beacon of trust, laban sa mga huwad na impormasyon at balita. Bisitahin niyo po ang Diskurso Media sa aming website, diskurso.ph, o follow niyo po kami sa aming social media pages. I-type niyo lang po, Diskurso on Air, mahahanap niyo na yung ating Diskurso on Air at mga episodes dito sa Diskurso Totoo sa Veritas. Oo, and Miss Maru, I highly encourage yung mga listeners natin to join our discussions here. Oo. Papakinggan namin kung anong opinion nyo, sabihin ninyo para naririnig natin. Miss Marusan nga ba Yes. nila tayo pwedeng Makontak. makontak?
Ayan. Oo, kung gusto nyo pong makipag-phone pal kay Ace, pwede dito, text pal, 0918-837-4827. 0918-837-4827. Kung gusto nyo namang makausap ng personal, si Erwin Ogawa, ito naman ang idadial nyo, 8925-7931 hanggang 39. Kung gusto nyo naman na mapanood kami at wala kayong sawa na makita yung aming mga mukha. Yan. Pwede kayong pumunta 3 times a week. doon sa ating sa ating Veritas 846 Facebook page, DZRV 846. Hanapin nyo po. Nagla-live stream tayo ron. DZRV 846 sa YouTube din, Veritas PH. At tayo po ay napapakinggan sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal at mapapanood sa Sky Cable Channel 211 kung gusto nyo mas malaki ang mga mukha namin. Yes. Tara, usap tayo. So anyway, Miss Maru, nung Sabado, Yeah. nilibing na si Pope Francis, no? Hinatid na sa kanyang huling himlayan. So, pag-usapan natin yung aftermath nito. So, ngayon ang proseso is this coming days ay magpipili na ng tagapagmana ng Magiging bagong papa, no? So, kayo ba, no? What do you hope for the new leader of the church? Gusto nyo ba conservative or progressive ang inaasahan nyo magiging ano natin ngayon? Just judging from kung ano yung climate ng Roman Catholic Church ngayon and interacting with the modern era. Sa tingin nyo ba we need to go back and reflect on the conservative ways yung dati, or do we need to continue yung legacy ni Pope, which is yung progressive? I like a modern Pope. Mas gusto ko yung nakakausap niya talaga yung mga bata, di ba? Kasi ito mga dapat niyang targetin di ba? Alam mo naman, ang mga matatanda, alam na natin na sila ay talagang solid na sa ating Catholic religion. So the young ay kailangan na mabigyan ng oportunidad, na mabigyan ng enlightenment kung ano ba itong simbahang Katoliko. Pero nandito na ang ating guest na mas magpapaliwanag sa atin kung ano na ang mangyayari after nitong 9 days of masses and novena masses for our Pope Francis, and of course yung pagbuo nga ng conclave para pumili ng bagong Pope. Narito po sa ating linya si Reverend Father Greg Gaston. Siya po ang Rector Pontificio Colegio Filipino. Magandang hapon po, Reverend Father Greg Gaston. Father! Hello po, good afternoon. At lahat ng ating mga tagapakinig, good afternoon. Mapagpalang hapon po, Father. Thank you so much po sa oportunidad na ito na makausap namin kayo, dahil kayo po ang mas makakapagpaliwanag po sa amin kung ano ang mga inaasahan nating mangyayari ngayon pong nailibing na po si Pope Francis. Ano po ang mga susunod na mangyayari, Father? Yes po, kung di ba sa atin dyan, meron din tayo 9 days na tinatawag, no? Kaya nag-iisa tayo on the 9th day, pag may yumao. Kay Pope Francis naman, yung Novem Diales na tinatawag Nove, 9 days dia, ay simula sa kahapon, anong Sunday, hapon, tama, Saturday, no? Kailang sa Philippines, count tayo ng 9 days, yan ang morning, kumbaga, no? Na pinagdarasal tayo in the natin si Pope Francis sa different churches dito sa Rome, sa Vatican, and of course, all over the world. Ang ating po mga simbahang Katoliko, ganun din po ba? May 9 novena masses din po? May novenalis din po. Pinagdarasal naman talaga natin na si Pope. Oo, so kanya-kanyang na kumbaga, no? Dasal sa intentions ng ating Pope Francis, and of course, intentions na Okay. Father, medyo nawala yata. Okay, nandito pa. Okay. Sige, balikan natin muli si Father Greg Gaston. So, ganun, may novendiales pala.
So 9 days. 9 days. 9 days of, pa rin. of novena for the late Pope Francis. And of course, ang lahat ng tao, yan ang iniintay nga yung magiging bagong Pope, yung announcement of the new Pope. Pero sabi ni Marisa Ferrer, walang katulad si Pope Francis. Sabi niya. Wala. Oo. Okay, balik po muli si Reverend Father Greg Gaston. Hi, Father! Father? Hello po, yes, hello po ulit. No? At patuloy lang doon sa naging discussion nyo rin sa ay iba, no? Kaya walang katulad. At depende kasi sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang upbringing, training niya bilang pari exposure, no? So si Pope Francis, yun nga, alam natin, naging missionary din siya, I think sa Japan, and then sa mga Jesuits, si Pope Benedict naman, naging professor, si Pope John Paul, ganun din. So, bawat Pope ko pa gano'n. Iba-iba talaga. Background. At iba-iba situation. Pati situation Pope na sa gera, ibang Pope na sa communism. So, si Pope Francis naman, technology, artificial intelligence, internet, lahat internet. Oo. Pero Father Greg, ano po ang mangyayari? Kailan po mabubuo po yung conclave para pumili ng bagong Pope? Yes, more or less itong 9 days, di ba? Simula last Saturday, ito yung darasal. Palagay ko, wala pa namang official announcement. Although meron kasing, bago maghalalan, magboto yung mga cardinal, meron parang 1 week na reflection on getting to know each other, anong sitwasyon ng simbahan ngayon, ang mundo, anong klaseng hope, no? Yung characteristics ng hope na kailangan natin sa mundo ngayon. Itong usually may 1 week na sila-sila lang. So, hindi pa nag-start yun kasi nasa labas pa naman yung cardinal, yung iba parating pa lang, and then labas-pasok sila, pati sa Colegio, yung mga nakatira doon na Filipino cardinals, na sila. Although itong sinasabi ko, 1 week na parang retreat na sila-sila, 1 week doon na sa Casa Santa Marta, ibig sabihin sila-sila lang, simulan na ng conclave, at pagkatapos ng 1 week, yun na yung halalan, hindi na cardinal na over 80 years old, parang hindi naman sila ma-virgin, kumbaga, no? At yan na yung pag-halal ng Pope. So, at least may 9 days muna, and then ewan ko magiging 1 week yung reflection nila, baka less, baka more, at saka pa lang yung conclave. Ako last question, Father Gaston, no? Magandang hapon po. Ngayon, nandiyan ka po ngayon sa Vatican, tama? So, sa inyo pong perspective po, ano ang feel ninyo? Leaning towards the conservative leadership tayo, o will they vote for someone na kayang ipagpatuloy yung naging naiwang legacy ni Pope Francis? Ay, napakagandang question po, no? Kasi yung mga Pope naman, pinapatuloy nilang lahat, legacy ni Jesus. So, kumbaga, yung gospel message na pagmamahal, love, yan yung pinaka-message ni Jesus. Kaya love na napapakita sa forgiveness, napapakita sa reaching out to others. Ngayon, forgiveness, lahat yan. Depende na ngayon sa panahon. Iba yung panahon ni Pope Francis, iba panahon ni Pope Benedict. Si Pope Benedict, maalala ko, kasi matagal na rin ako dito sa Rome, nasa din ako sa Vatican. Maalala ko, nung hindi pa siya Pope, Cardinal Ratzinger, sa Vatican siya naka-assign, tuwing hapon or every other day, bababa siya sa labas, sa kalye, pasalabas na yung building ng apartment niya, doon siya sa kalye, at makipag-halubilo sa mga tao kung sino gusto makipag-usap sa kanya, gano'n. Kaya every yan, hindi alam ng mga tao yan, hindi lang napasalit yan, na very approachable din pala si kala na iba masulit pero napakabait na. German daw siya, Nazi ko, ano pa mga sinasabi. Minsan kasing media, of course, ko anong bibili ng tao, hindi na i-inventa. Anyway, so hopefully, sabi din ni Cardinal Tagle, kwentuhan. Ay, Father, okay. Anyway, naputol na. Oo. Thank you, Father Gaston, for your okay pa po. Andyan lang, humihina lang yung kanyang yung kanila. Kasi nasa Vatican mismo ngayon, si Father Gaston. Anyway, habang hinihintay natin siya, kayo, anong perspective ninyo? Ay, okay na daw po. Okay na? Father? 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 Ayan. Yeah. Pasensya na, You mentioned...
You mentioned Cardinal Tagle. Oo. Is it true that there are 3 Oo. Filipino cardinals who are in the running as Pope? Totoo po ba yan? Ay, sabi po ni Cardinal Ambo David, ito daw yung election na walang kandidato, Oh. walang nangangampanya. Tama. So lahat ng cardinal pwedeng ihalal, Oo. kahit hindi cardinal pwedeng ihalal, no? So, kaya malay nyo, baka si Ace, baka si Erwin, baka si Brian, si JP, Open para sa lahat. O ba cardinals lang po sila? Ibang Hindi, cardinal. kasi as I Kahit hindi understood, cardinal kasi, pwede. sorry. Ano, yun nga sabi ni Cardinal Tagle noon, alam niyo si Pope Francis, napaka-conservative. Bakit? Kasi ginagawa niya yung 2,000 years ago, ginagawa na yung pagpakain sa may nagugutom, yung pagtulong sa mga may sakit, lahat yan 2,000 years. Kino-conserve niya lang yung tradition ng simbahan, reaching out to others. Yes, oo. So talaga a mix of modern and conservative. Si Pope Francis. Father, thank you so much. I know, iba ang oras nyo dyan. Magpahinga ka na, Father. Ay, maraming salamat po. Thank you po. Mag-alas 12 pa lang dito, kaya okay lang. Thank you po, Okay. maraming salamat. Maraming salamat Maraming po. salamat po, Kapanalig. Father. Kapanalig, Reverend Father Greg Gaston, ang rector po ng Pontificio Colegio Filipino, straight from Vatican. So bago natin Italy. kinapag tong topic na to, no? Thank Kayo you, ba? Kenneth. Ano bang anong key takeaway nyo? Anong gusto nyong kumbaga perspective niyo, progressive or conservative, Conservative. ang kailangan natin Ako nga, sa leadership ng Catholic? modern Pope because he has to reach out to the youth. Diba? Mm-mm. Lalo na maraming nawawala na sa tamang landas na mga kabataan. Kailangan kilalanin nila muli ang Diyos at magkaroon sila ng takot kasi yung buhay nila, sinasayang lang, di ba? Akala nila game lagi ang buhay. Oh. Ikaw. Okay, magandang combination yung may old school saka yung mix ng present generation. Okay, so I'm sure marami makarelate yan, di ba? So I'm sure marami tayong makukuhang mga insights about this bagong Pope. Ikaw. Ako personally bilang isang representative dun ng bagong generation and mas bata pa sa akin. Of course, I go with the progressive na syempre wini-withhold pa rin yung kung ano yung core ng simbahan. Kung saan talaga nagsimula lahat. Kasi syempre dapat ano yan, the way we present the word of the Lord, it evolves and it passes through generations na naiintindihan ng lahat. I mean, the Bible is still the Bible. Kasi may lumabas nga na bagong Bible recently lang before we end this topic. Yung bagong it's still the Bible pero it's told in a different language. Yung gamit yung new language ng mga kabataan ngayon. It's a creative way to ano. Paano yun? Paano? Yung mga may word na mga may skibidi. Baka kasi nalalaliman sa Bible Seriously, you can check para sa mga kapanalig natin dyan, you can check that new Bible. It's still the Bible. It contains So, all paano yung may sinabi si Yung Moses parang, doon sa Pharaoh, Skibidi, let my skibidi people do. G! parang ano, Gina. God created light, no cap. Yung ganun. Seriously. Pero it's still honored Where can you find by the it? Catholic. You can check it online. Okay. The new Bible? Yeah, it's a new generational Bible. I'm sure mamabas siya kasi, di ba? I mean, not really. I mean, it still speaks the word of the Lord, but for the generation. Pero anyway, Teka, mag-break muna tayo sapagkat kailangan nating magpaalala. yes. Diskurso Totoo. Talagang everyday marami tayong natututunan. Talagang life is continuous learning, ika nga. Pero kung gusto mo na mas madami malaman sa maiksing oras, mag-Hey Teach ka. Ito ang online educational portal na tiyak bubusog sa inyong karunungan. Mantakin nyo, may 2 million ebooks para sa sari-saring paksa na inyong kakailanganin para sa genuine learning. Hindi basta Google o AI lang, kaya kung hangad nyo na talagang matuto, log in na sa www.heyteach.com. Uy, kapanalig!
narinig nyo na ba yung Only Care Card ng J. Aklan Medical? Alam nyo ba na pag kayo ay meron nito, ay 1 to sawa ang inyong check-up sa isang buong taon? Aba, kahit konting ubo o sipon lang, hindi ka na mag-aalanganin magpatingin, di ba? Konting iniinda, ipatingin agad yan. Mas maganda na yung sigurado ka kaysa ay ugat pala ng mas malala na karamdaman yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nagagawa ng Only Care Card ng J. Aklan Medical, log in lang sa www.jaklanmedical.com. Maaari rin po silang i-text o tawagan sa 0963-662-6952 or mag-email sa corporate@jaklanmedical.com. Diskurso totoo. Teka, batiin muna natin. Yes. Batiin muna natin yung mga nanonood Mga sa atin viewers ngayon. natin dyan sa Oo. Facebook. Sa Facebook po ito, si Don Robert Enshong, sabi niya, Amen. Marisa Ferrer, paalam po Pope Francis. Hello po sa inyong lahat and pray for us. Hallelujah. Corazon sa langit, Corpus. Amen. At sabi naman ni Ace Acero, si Ace Acero pala to. Beth Abra, kumaway ka pala. Hindi ka ba Kumaway ka. Si Beth Abra. Nagpa-shoutout sa sarili. Oo. Hindi ko masasabi ko ba ito parang kapampangan yung sinasabi niya eh. Hindi ko nawala siya sa sana akin. po Hindi ko ali mabasa. underkeng simbahan nilang Bacolor. Oo, hindi ko masabi. Glyceria Pugaw, Pakaira at si Meraliza Bulyecor Ministro sa maraming salamat po sa inyong pagtulong. Maraming salamat po sa pagtuto. mga panalig. Okay. Anyway, update. Ano po ang nangyayari yan? Bulusan. Ano daw? Nagkaroon ng Pagputo. Sa Upper Canlaon, bulusan naman ngayon, di ba? Binuwi mo mula alert 0, nasa alert 1 na siya ngayon. Under low stress ang level itong si Bulusan. Sorsogon yan eh. Oo, sa Bicol. Oo. Sorsogon Bicol. Kanina nangyari, mga madaling araw, mga 4:30 in the morning yan, nung pumutok, tas mga 29 minutes din daw na nag-erupt. Kaya ngayon, itong malaking problema nila, sobrang ashfall, ang kapal daw ng abo, na iniwan ngayon doon sa kanilang mga kalye. Kaya pinapayuhan yung mga tiga dyan po sa malapit sa Bulusan na mag-mask po kayo kasi yung ashfall po pwedeng makapunta po sa inyong lungs. Ang sabi, parang bubog daw itong mga abo ng ashfall mula po sa bulkan. So maglagay po kayo ng mask. So grabe talaga pag natural calamity. Hindi lang yun. Isa tong malaking wake-up call kasi ibig sabihin buhay na buhay ngayon ang Philippine tectonic plates. Yes. And alam naman natin kung anong ibig sabihin pag buhay ang tectonic plates, may paggalaw ng lupa. Earthquake. And Connected na. Connected sa The to One. The One. The One na The naman. big one. Yeah. The big one. Sana naman wag mangyari. Hindi rin natin... It's not a question of if it's happening, it's a question of when. Talaga. Oo. When lang talaga. May mangyayari talaga yan. Pero kailan? Wag na, eto na, kumbaga, hindi natin siyang kayang pigilan. Not Kasi soon. natural to eh. Natural to eh. Natural talaga na Yeah. mangyari to eh. Kasi it happened for a few million years sa mundong Yes, ito. history Hindi mo speaks for mapipigilan yan. O kaya ang ginagawa ngayon ng DILG, chine-check na raw ang lahat ng mga gusali, lalo na dito sa Metro Manila, para matiyak kung matatatag ang mga ito at kakayanin ang isang napakalakas na earthquake. Dahil ayaw nating mangyari yung nangyari sa Myanmar. Myanmar, oo, Diba? diba? Grabe na talagang parang mga papel na bumagsak. Kaya lang, alam mo, kahit anong paghahanda mo talaga eh. Ang pinaka-importante, may go bag ka. At saka lumabas ka na kagad doon sa gusali mo o sa bahay mo kapag nagkakaroon ng earthquake. Huwag ka nang Wag nang manatili. mag-duck under na, diba? Ang pinakakawawa din sa totoo lang, yung mga nasa daan, lalo na yung mga nasa EDSA. Kasi, syempre, kaliwat kanan ng overpass mo dyan. O, pag yan, wag naman sana, Lord. Ako palagi yun ang kinakatakot ko. Pag nasa ibabaw ako. Nakakatakot. Na pag doon ka inabutan, paano na lang, di ba? Ano na Kaya lang mangyari? matinding dasal na lang talaga. Ingat tayo sa At ganyan. dasal, and please, let's be alert, active. Actually, this is the best time para po tayong lahat ay maging alert, maging alerto, magmasid kapag medyo may nararamdaman na po tayong yanig na hindi na tama, hindi siya hilo-hilo lang, nagkamali ka lang ng tayo, bumaba na po kayo kung kayo man ay nasa mataas na lugar o mataas na gusali.
Okay. Ayan. Anyway, ito, bumabati pa sa atin si Apole Pangilinan, si Meraliza Bulyaser Ministros, at saka si Pencock Jean. Sana maging Pope si Cardinal Tagle. Marami umaasa dyan. Marami po, pero sinasabi nga po ng... Let the conclave decide. Let the conclave decide. Sabi nga po ng Simbahang Katoliko, lalo na po sa Pilipinas, wag po nating masyado. Alam ko kahit po si Cardinal Tagle ang nagsabi dun, wag po nating masyadong... Wag na pag-usapan daw yan. Wag muna. Wag. So, Okay. anyway, magbabalik po kami pagkatapos ng quick break. Yes. Siguro sa totoo. Diskurso Totoo. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846 Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 5 ng hapon. This time check is brought to you by Japatec Corporation. Unleash your creative genius with Japatec Corporation. Matibay at solid ba ang hanap mo? Parang Aklan Construction yan. Matibay lahat ng gawa, maliit man o malaki. Yaring-yari na talagang high quality. Kaya para sa mga construction projects na pangangailangan, andito lang sa Aklan Construction. For more information, contact 0977-830-5319 para sa mga detalye. This segment is brought to you by Goldwolf Private Security, ang #1 choice ng mga VIP sa seguridad ng bagay na mahalaga sa kanilang buhay. For more information, contact 0977-830-5319 for more inquiries. Diskurso Totoo. Ayan. Okay. Ito na. Kapanani, speaking of security, dapat sinisecure natin ang sa atin, especially ang ating sovereignty. Of course. Yes. Oo naman. Naging malaking issue itong tungkol sa claim ng China Yung na ano, na-invade pangalan na ng lugar? nila. Sandy Cay daw. Na-claim na nila yung Sandy Cay. Sandy, Oo. parang sponge ba? Anyway. Partner ni SpongeBob. Ano yan eh, malapit yan sa Pag-asa Island, di ba? Yes. At may nilagay tayong flag dyan eh. May inilagay na flag dyan ng Pilipinas. Ang latest update actually is Oo. ito. Yun nga, ang latest update is pinabulaanan ng Philippine Navy na yung kiniklaim ng China na ito ay kanilang na-invade at dominated na yata or something like that. Kasi kaya lang daw ito nirelease kasi parang as distraction doon sa current na issue tungkol sa troll farms ng Chinese government dito sa Philippines. Kasi nga which is the supporting visuals here is nung pumunta raw ang mga WPS ang nag-release ng mga picture na may mga bandila pa sila dun sa so wala naman Chinese intrusion na nangyari talaga. So yeah. So di pa confirm talaga. Oo, so walang ano. It's a lie! Oo, Ganun. Yan ang sabi ng Philippine Navy. Propaganda ng China daw yung ano. Mas nagpapag-init pa ang tensyon hanggang ngayon. Hindi na tapos-tapos, no? Oo. Kasabay ito nung nag-military exercises ngayon ang Yes. US at Balikatan. Philippines. Oo, dyan sa may San Antonio, Zambales, which is facing, of course, the West Philippine Sea. Kaya siguro merong ganitong claim ang China. Pero, naku naman, sana hindi totoo yan dahil mamaya magising na lang tayo katulad nung nangyari doon sa ilang mga isla-isla natin dyan sa West Philippine So, Sea. itong tanong dyan, na sila. ito ang tanong dyan, no? When is enough is enough? Kasi ang nangyayari sa atin, parang, we're battling this diplomatically o legally through legal procedures.
parang minamalit lang tayo. So, talaga mamali tayo. Sinusubok yata tayo. Sinusubok yata. I mean, hindi naman sa sinasabi kong umaklas tayo, pumunta tayo doon. Pero, di ba dapat as Filipino citizens, pinaglalaban pa rin natin yung point of view natin na atin to. Of course. Di ba? So, gusto mo labanan natin sa social media? Oo, sana. Kung kaya ko lang Kung ako din may sarili akong troll farm, gagawin ko yan. Bakit hindi? Ayan, pero di ba? Kasi parang nangyayari Ilabas lang natin yung truth lagi. Diba? Which is very admirable for the Philippine Coast Guard. Kasi meron silang very active na social media page, no? Sa Twitter, sa X na pala, no? Sa Facebook, na kung saan lagi nilang inilalabas yung kung ano yung tunay na nangyayari doon sa West Philippine Sea. O, siguro, ang kailangan na lang magising ang bawat Pilipino na hindi ito baliwalain. Diba? Pag nababasa natin to, nakikita natin ito, hindi natin dapat baliwalain. Kaso nga lang, speaking of baliwalain, nung time na nanalo ang Pilipinas sa korte regarding dyan sa West Philippine Sea, mga ilang taon din na pinabayaan na wala tayong ginawa. Kaya eto ulit sila, amin na ulit to kasi nanalo kayo pero wala naman kayong ginawa. Parang eto binigay na sa inyo yung tinapay, hindi nyo naman kinain, amin na yan. But we have to remember also na wag tayong magalit sa mga Chinese people. No. Wag tayong magkaroon ng xenophobia na tinatawag, di ba? Totoo, Na parang takot ka na, basta may makita kang Chinese o galit ka na. May mga ganyang tao It's their government, not the people. Yun. They are here in the Philippines to do business. Meron nga lang na medyo may monkey business. May nangyayari ganon, pero hindi naman lahat po. Marami pa rin ng mga Chinese. Malaking tulong sa atin, Oo, actually. nagbibigay ng mga trabaho sa atin, di ba? And So, let's take in consideration na mga yan sundalo din. And ang mga sundalo ay sumusunod lang din naman sa mga utos ng kanilang mga nasa mas mataas sa kanila. At tawag dito, sa lahat ng bagay, lalo na pag may kinalaman ng sundalo at lahat, hindi naman kung yan ay naatasan na gawin ito, kahit sa ayaw niya sa hindi, kailangan niyang gawin yun. And katulad rin natin, may pinaglalaban yung mga yan, di ba? Pinaglalaban din nila kahit yung nga tayo mga country nila. sundalo din natin di ba? Pero syempre, tago dito. Hindi mo pwede sabihin ng ganun yun. Kasi first of all, na tayo, yung pinaglalaban natin, nasa defensive tayo syempre. Di ba? Sila intrusive I mean, so kahit sabihin mong sundalo yung mga yan, alam mo naman kung kailan intrusive sa defensive yung ginagawa mo. I mean, ang tinatry ko lang naman i-explain is the humanity. Yung humanity lang din naman ng mga tao na yun. Pero again, mali siya. Of course, in any sense, mali yung ginagawa talaga nila. pero why aren't we doing something? Kasi hindi pa natin kaya. Ayun. Kaya nga Oo, nagpapalakas natin kaya. tayo Nagkukuha tayo ng mga kaibigan. Balikatan, yung mga ganun. Kaya kumukuha tayo ng suporta, bili ng bili ating gobyerno ng mga military equipment, diba? Para sa Kayo mga paggawa. kapanalig, ano ba ang sa tingin ninyo? May ano ba kayo dito? Sana magbigay kayo ng feedback ninyo tungkol dito. Panahon na ba? Panahon na ba na tayo ay mas lumakas ang boses? Parang yun lang ang kaya natin gawin. Pwede bang ma-resolve ba to na walang Bloodshed. magaganap na Pwede bang pag-usapan ng matindi, di ba? Paano tayo mag-work together? Baka pwede naman. Kasi paulit-ulit na yung issue kailangan di ba? i-invade mo, di ba? Pwede namang pag-usapan natin, ano ba yung hinuhukay mo dyan? Ang tagal ng issue Tulungan nito. namin. Hukayin natin dalawa. Amin yan eh. Oo. So kung may hinukay ka dyan, dapat makinabang kami. 50-50. Oo, di ba? Ano yan nanggaling lang din sa utos ng nag-iisang tao sa pinakataas. Syempre, hindi na natin babanggitin. Oo naman. Sino ba? Pinakataas na. Itago natin sa pangalang. Bansang Ilong. Okay. Diba? Sige, akala ko pinakataas. Tapos pag nagkagulo, ang mga harap, yung mga, alam mo na, libo-libong tao na ayaw din naman mangyari kung ano yung gagawin nila. Alam mo, sabi nga isang kaibigan ko, kahit bigyan daw ang mga Pilipino ng tigi-isang kutsilyo, ang mga Chinese daw bigyan mo tigi-isang tinidor, talo tayo kasi billion sila. Oo naman. Totoo. One of the biggest populations, di Pero ba? in seriousness, no? Isa pa kasi yung mga, yung sinasabi kong mga enablers actually, may mga tao dito na private companies, hindi natin sabihin kung sino, yung nagkakalat din mismo ng mga propaganda information. Oo nga. So,
essentially, binibenta nyo yung lahi natin eh. So, medyo nakakainis. So, di ba? Siyempre nag-benefit sila sa ano, di ba? Kahit na. Pero, binibenta mo yung ano natin. Yun Eh. nga. So, hindi ako ano. Kababayan pa rin natin yun eh. Oo. Di So, ba? yun. So, anyway, Oo. Miss Maru, anong key takeaway natin dito sa usapan natin na to? Well, ang pinaka-importante po ay maging handa, mapagmatsyag ang bawat Pilipino. At syempre, ang ating dapat tandaan palagi, tayo ay Pilipino, atin. Maging itong- matatag tayo sa Oo. kung ano yung atin. Atin yan eh. Oo, atin yan. Paglaban Pero, ang nararapat. Yun nga, Oo. I'm praying also for the leaders of our government, no? Kung lalo na mapapalitan na yung ibang mga kongresista, mga senador, gumawa naman kayo ng batas na lalo magpapatatag dun sa ating claim dyan sa West Philippine Sea. Oo. Yun ang pinaka-importante. Wag po Oo. tayo sayaw ng Ang tagal na sayaw. kasi issue eh, no? Paulit-ulit, paikot-ikot na lang eh, no? At lagyan nyo sigurong tao, yung mga isla na yan, bakit hindi ilipat dun yung mga bilanggo? Di ba? Pwede. Actually, magandang ano yan. Repurpose mo ngayon yung mga ano natin, PDL. Gawin mong fighting militia. Di ba? Sila ang ano mo, sila ang parang pseudo Coast Guard. Parang ganon. Oo, di ba? Oo. Mga wala nang ano, mga walang takot yan. Hindi, Kumbaga, at saka kaya- hindi, pero dapat i-develop din sa kanila muna yung love for the Of country. course. Na yun ang dahilan why they are there. May purpose sila. At least may purpose pa rin, di ba? At doon nila ituloy din yung kanilang pagpapalawig din ng kanilang faith, di ba? O kasi mas mabuti yun, malayo sila sa kabihasnan. Walang magdadala ng drugs doon. Walang magpapalusot ng cellphone, di ba? Tama. Na nagiging dahilan kung bakit may transaksyon pa rin sila kahit nandun na sila sa loob. Yan. Tapos, Propose natin yan. di ba? At the end of the day, ang solusyon pa rin ay good governance. Oo. Pag-uusap. Ayan. Good Ay, governance kaya pa rin. nga dito sa diskurso totoo, palagi tayong nag-iimbita ng mga nasa gobyerno, no? Para ma-inspire yung iba pang mga nasa gobyerno na parang ang isip lang, kumita ng kumita. Huwag po Oo. tayong ganon. Magbulsa na magbulsa mula dun sa mga projects. Meron po tayong mga matitinong mga government officials na yun ang ating mga ini-interview dito sa diskurso totoo to give inspiration and also for us to know kung paano niya nagagawa na mapatakbo ng maayos yung kanyang gobyerno. Yes, that is correct. Yeah. Hopefully, may mga after ng kampanya pa kasi, so hindi tayo makapag-ano talaga. Makapagsalita. Salita dito. So ikaw, Erwin, anong sa tingin mo, anong perspective mo dito sa Sandy Cay issue na to and yung intrusion na matagal na nangyayari? Sabi ko nga, lahat naman ng bagay na pag-uusapan yan. So, dapat isang matinding usapan ng mga leaders. Matindi talaga yan kasi yung isa Chinese, yung isa Tagalog. Talagang matindi. Kailangan ng interpreter. Kailangan ng interpreter. Kailangan ng mediator. Oo. Lahat nadadala sa usapan yan. Hindi puro tapang. Do you think other countries should mediate or should intervene? Siguro pag mga ganyang klaseng usapan, kasi hindi ko alam kung nakita nyo, nabalitaan nyo na nag-uusap si Trump at saka si Zelensky sa Vatican. Tapos kita mo naman parang malinis ang clear ang kanilang mind and body nung sila yung nag-usap. Pag magwala sila dalawa doon, mahiya naman sila. Libing sila ni Pope Francis. Pero at least, maganda, dapat siguro, maganda yung impact ng picture na yun, no? Oo. Kung tayo magkakaroon ng mga ganyang usapan. After nila mag-away dun sa White House. Dapat sa Vatican ata pinag-uusap ang mga ganyan. Diba? Mahiya naman sila nakatingin ng Diyos sa kanila. Hindi, pero siguro talagang may air of calmness, no? Kapag nandoon ka sa Vatican. Kaya biglang kumalma sila dalawa at maayos yung naging pag-uusap ng dalawa. Grabe yung seryoso ng usap nila dun Pero, I guess Pope Francis was beaming with happiness, no? At least. Pero sa mga goals yun, di ba? Mag-unite yung mga world leaders. Yes, oo. Okay. Anyway, baka meron kayong mga gusto ring ibigay na opinion, 0918-837-4827 o kaya dito mag-comment kayo, DZRV846 yung aming pong Facebook live streaming. Yes?
Ayan, Ace? may nag-comment pala si Angelica Rio, ang ganda daw ng intro. Shoutout sa'yo, Angelica. Ayan, magandang hapon sa'yo. Maraming salamat sa pagtutok sa Diskurso Totoo. Parang fans mo na naman yan, Isa. Parang, Tutok lang po tingin lagi. naman kami niyan. Si Cecilia Capin din, nanonood din sa atin at nakikinig dito sa Diskurso Totoo. Cecilia, maraming salamat sa iyo. Tsaka si Jason Pulga, maraming salamat. Pati yung mga kaibigan ko nga pala sa Department of Agrarian Reform, nagpapa-shoutout si Tricia Lavilla, si Binibining Agrario. O, di ba? Meron kaming Binibining Agrario. Thank you, Tricia, for watching. Okay. Mag-break muna tayo. Di ba? Meron pa ba? Wala pa ba? Okay. Meron eh. Sige. Break time. Diskurso Totoo. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball? Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. This segment is brought to you by Perky Pets, ang kakampi ng inyong alaga sa kalinisan at kalusugan. Hihintayin nyo pa ba magreklamo mga alaga nyo? It's premier care for animal care, Perky Pets. Bisitahin sila sa kanilang Facebook page, Perky Pets. Diskurso Totoo. Okay, balik po tayo sa Diskurso Totoo. Kami pa rin po ang inyong mga kapanalig. Marusarne. Erwin Ogawa. Sa 0. Yes! Oo. At Sir Brian, ayan. Ano? Bilang tayong dalawa ay halata namang malakas tayong kumain. Uy, kami rin At mahilig sa kanin. Ang mga only Extra rice. Rice is life. Sabi nga, rice is life. Sabi nga. Eto na. Ang 20 kilograms ay 20 pesos per kilo. Totoo na ba yan? Nakanin, totoo na ba to? Alam ko yung 20 pesos, yung isang lutong rice yun, isang ganyan, no? Di ba isang cup ng rice? Isang cup 20 pesos. Sa mga fast food, no? Sinabi to, kanina pinroclaim to, May 1, start na ng rollout ng 20 pesos per kilo. Matagal na tong platform ni... Saan i-roll out dito na? Nationwide? No, not yet. Visayas muna. Okay. Pero, soon to follow na yung iba. So, ito yung matagal na platform ni PBBM nung araw before siya, yung tumatakbo pa lang siya. So, essentially, yun nga, sa Visayas pa lang ito i-roll out, medyo may mga katanungan pa tayo dito, siyempre, no? Tanong. Daming tanong. So, ito ba ay magiging sustainable? Tsaka sino yung mga maapektuhan? Kasi, first Sino of all, makakabili? First of all, bakit ngayon lang ito magkakaroon tayo ng ganito? So, ibig sabihin, ngayon lang ba nasolusyonan yung ano na yan? Or if matagal na ba to, bakit ngayon lang? Ngayon lang nagka-budget. Ano ba to? Mga, ang tagal ng pinangako. Pambaka ba to? Ang tagal ng pinangako. Yung Nutriban Ang tagal Nasa ba yung Nutriban? Alam ko meron na sa ilang mga eskwelahan. May Nutriban na. Binalik ang Nutriban nung 80s yan. Lahat tayo nakaranas yung 80s. Merong mga nabubulok daw, hindi na ipapamahagi. Yun ang problema Ito, kailangan maipamahagi lahat ito. Maibenta nyo, Oo. Ang tanong sa 20 pesos, anong quality ba nito? Diba yung quality? Ayan naman ang susunod na tanong dyan. Gano'n naman ang quality ng 20 kilograms nakabili ka na ba ng NFA rice? Hindi pa. Dati siguro. Hindi rin pa. Pero, di ba palagi ang nirereklamo nila dyan? Sabi nila, ano ba yan? Ang dumi. May bato. May ang daming bato. Tapos may lasa daw. Sobrang lasa. Magiging ganyan ba yan? 20 pesos pero NFA level? Baka naman dinediretso nila kainin, hindi mo nalutuin. May lasa talaga yan. Alin manok? Diba? Parang manok lang.
Kasi pati bato, kinakain mo. Hindi mo naman hugasan yung Di ba bigas. naman kasi dapat 3 beses sinuhugasan ng NFA, hindi 2 lang. Baka nga 5 Di pa ba? eh. Tapos ang tubig mo lampas dito. Wala nang sustansya. Ano yan, ano? Pagkasaing 101 ba yan? Oo. alam mo, ha? Lampas dito, tapos Saing 101. 3 saing kapag alam mo medyo hindi ganun ka... Tatlong ano, hugas. isasaing mo, Tatlong isang hugas. saing ng ilang beses. Tatlong hugas. Ay, 3 hugas. Hindi, 3 tatlong saing. Baka tutong na yun. Ayoko ng tutong. Shout out kay John Francis, sumakit ng ulo ko. So, kay Ace. Sure naman eh. Kahit 3 beses saing, ha? Grabe. Oh, pero hindi ko pa nakita yung 20 pesos na rice na yan, eh. Pero hindi, kasi 20 pesos, siyempre mababa. Siguradong, siguradong may mga apektuhan dito. Saan galing, again, saan galing tong bigas, di ba? Ito ba ay Philippine made Oo. or China. import? Anong rice mill ang nag-ano na to? Yung mga magsasaka ba, maapektuhan dito dahil tataas, bababa yung kita nila, di ba? Yung mga Bagsak presyo. So, dapat yan bibilin sa mga magsasaka at a much higher price pagkatapos subsidized nga ng government so ibibenta ng mas mura sa mga tao. Pero kasi ngayon sa mga kadiwa stores, usually ang nakakabili lang ng mga murang bigas yung mga priority, yung mga nagre-receive na 4-piece, di ba? At saka basta't yung mga vulnerable sector na sinasabi. Sila yung nakakabili nitong mababang bigas. So I don't know kung ganun din ang ipapatupad dito sa 20 pesos or would it be for all? Lahat ba ay pwedeng bumili nitong 20 pesos rice? Pero mabilis maubos yan. Oo, kasi mayayaman. Baka pakyawin. Para na makabili rin kayo. Hindi. Wag Tsaka, naman na sana makisabay. limited nga raw eh. Tama rin Tsaka naman. Hindi para sa sabi lahat. nga, eto, ganun din ang mangyayari. Yung mga may disabilities, solo parents, beneficiaries ng Pantawid na Pamilyang Pilipino program, sila yung makikinabang dito sa 20 pesos. So, rice. ngayon ganun daw, din. ang sabi, limited to Senior 10 citizens, kilos. Oo. Per family, So, for 200 pesos yun. Ayan, oo. So, dun sa mga vulnerable sectors muna nga, tama. ibebenta ito, which is tama lang Tama naman. Oo, tama lang naman. Dahil ikaw, Ace, kaya mo bumili ng 70 pesos na rice. Wag na mag-rice. Minsan hindi. Hindi na nag-rice para diet. Nagbabawas na nga ako para naman hindi daw ako masyado mukhang malaki tignan sa live natin. Half price na lang, half price. Kasi sa Sky Cable, TV yun eh. Oo. Lumalapad daw sa TV. Naka-stretch na tapos sobrang laki pa ng screen, di ba? Wag na mag-extra rice. Oo. Pero ayun, kung isipin nyo rin, ito yung mabalik lang tayo doon sa nabanggit ni Sir Brian. Para akong knight ng Europe, pre, yung Sir Brian na lang. Parang Sir Elton John. 13 pesos pala per kilo yung isa-subsidize ng government. So, yung presyo ng bawat bigas talaga, 33 pesos. Wow! Nagawa nila yun, 33 pesos per kilo daw. From 33 magiging 20, right? Oo. Kasi isa-subsidize ng government yung 13 pesos. Laking bagay din. Pero, eto, para lang tayo ay gusto ko lang din ipaalam sa inyo kasi sa amin dati, syempre, iba yung bigas ng sa tao, iba yung bigas ng sa aso. Oh, ganon? Oo, kasi, may ganon? Kumakain ba ng bigas ang aso? Napakain nyo. Manok lang ang pagkain. Table food ang tawag doon, di ba? Sa kunyari, For the bibili pets. kami ng, sabihin na natin, nasa halagang 55 pesos na per kilo na kanin, yung sinandoming na maputi na mabango. Tapos bibili namin sa aso kasi nasanay ang mga dogs namin Table na food. oo, table food eh. Bibili namin sila ng bigas na siguro sabihin na natin 38, 33. Haluan Sila ng na magsasaing nun. Haluan ng gulay. Binilang mo na ng bigas. Binilang mo na ng bigas eh. Ikaw pa rin magsasaing. Napaka-abusado ng mga aso mo. Spoon feeding. Ang ano ko lang dito is yung quality na yon is hindi naman fake news daw yan na sinasabing hindi maganda ang quality ng bigas na na ibebenta kasi ng 20 pesos. Kasi hindi pa natin nakikita. Sa Visayas pa, hintayin natin dumating sa Luzon. Makakarating yan sa Luzon for sure. Nabulok na yun kung hihintayin mo. Siyempre, ibang... Pero di ba sa Cebu, ang kinakain nila, hindi Mais? Oo. Mais, Bakit nga ba? I mean, off topic. Bakit hindi natin i-try yan? Mga government agencies natin na i-push na magkaroon ng substitute sa rice, di ba? Mais. Or
Tinapay na yung corn Ginagawa na yan, diba? dati pa, cornmeal diba? tawag nila doon eh, pang substitute May sa friend rice. ako, mula pagkabata, mais na sila sa taga Mindanao eh. Talaga. Nasaan na? Puti, yung puti. Yung puti yun eh. So, yun ang kinakain. Di ba, Talagang why not? best Why not? alternative, mais. Nakalagay sa dahon ng saging, tapos pwede mo kainin ng ganyan. Parang season ba? At least, di ba? April to January to March, kanin. Tapos, di ba? Yung per season. Para pag walang harvest. Di ba? At least na ano nyo. Mga Pinoy kasi ang hilig sa kanin eh, no? Bakit kaya, di ba? Mga... Uy, ako hindi. Nag-cut down na ako kasi diabetes. Wow. Dapat tayo, dapat Diabetic. Sabi nga ni Doc sa akin, baba, ang taas Ako na rin, ng less sugar na sa ko. rice. Sabi ko, binaba ko naman yung asukal sa baba, Doc. Nasa second floor na, no? Nasa fourth floor yun. Kaya nilanggam naman. Binaba ko na yung asukal. Kaya nilanggam Sabi naman. sa'yo, Binaba mo. O sabi ni Eddie Bobby Manuel, 20 pesos na bigas. Eh sabi niya, mga taxpayers naman ang pupuno doon sa kung ano man yung kulang doon. Sabi niya, pinuno lang ng gobyerno sa gastos na nagbabayad ng buwis. Sana yung totoo lang na halagang 20 pesos ang presyo ng bigas, walang subsidiya na galing sa buwis ng taxpayers. Yun ang sabi. Nako pero paano po natin magagawa yun? Siyempre, nasa ano yan eh, ano yung kaya ng market. Kasi kawawa naman yung bibilan mo na farmer na ganun kababa yung bibilin mo sa kanila. So, talagang kailangan may subsidy. And si Erwin Olaes, amen daw. Lornalyn Reyes Marcelo, hello. Hello po. Ikaw, ilang kilo ng bigas ang Kaya mo binibili? ubusin, ay. Kaya mo ubusin. Depende kung may karinderya siya. Bawas. Oo. Huwag ko tatanong ng ganyan. Hintayin namin mga tiga Cebu, tiga Visayas, kung ano ang klase ng bigas nyo. I-video nyo. Oo, please, paki-video. Tapos sure lagay mabilis taste yan. test. Tapos ikwento nyo sa amin Rate nyo dito 1 sa to 10. discourse. Ganun may rating. Social Sabi niyo sa media, ang bilis niyan. Yung mga influencer tsaka mga nagbumukbang dyan sa Visayas, baka pwede Yan. Oo, di ba? Di ba? First Yun day ang pa gusto ko lang. makita, mukbang. Oo. Tapos puro kanin lang. Mukbangin nyo. Puro kanin. Iba't ibang kanin. Puro kanin, walang Oo. ulam. Yung iinumin mo, yung rice na wine. O. Tapos yung dessert mo, puto. So rice overload tayo diyan, no? Suman. Ano Rice ulam mo overload. sa kanin? Kanin din. Kanin Sinangag. din. Di ba? Pero bago Carbs tayo, on carbs. Yes, bago tayo matapos, di ba may nakita ka doon sa Ay, social oo, media? to pang showbiz sana to, kaya lang pwede na nating banggitin sige. para Oo. sa Friday. So, kailan yun, syempre, si Drew Arellano, syempre, sa biyahe ni Drew. Siyempre. So, syempre, lagi siyang inaasar kasi almost every year Anak nanganganak na si lagi mo. Iya. Ito finally nakapag-decide na siya na magpa-vasectomy. Kala ko decide sila dagdag So, sa pinutol na. Vasectomize na kay So, yun na, last na. Ang 5 na lang daw. Teka, Todo na. vasectomy, isa lalaki. Sa lalaki. Oo. So, yun na. Idol kita, Ending Drew. na. So, Drew. So, pigil na. Hanggang Hindi 5 na. Kota na daw. Kota na. Oo. Kota ni Drew, biyahe ni Drew. Kota na, Drew. Kota na sa biyahe. Oo. Kota na sa biyahe. Oo. At least, diba, family planning, diba? Baka naisip niya na mahal pala ang kolehiyo. No? Oo. So, Walang bigas. At mahal ang bigas. Mahal ang bigas. Oo. Oo. Yung may papakainin niya ng bigas, mga bata pa, diba? Tama. Pero lang kung abot At least lima yan. May pambala siya pag yung China intrusion. May mga lalaban. Si Papadala, oo. Oo. Good job, Drew. I'm sure maraming susunod na mga kalalakihan Susunod dyan. na akala ko. Kalalakihan. May message tayo galing Wait sa... lang. Ayan, pwede ba natin mabasa yan? Oo. Pindot Asan na na ba? lang po. Sana ba? Ay, Saan ko ba ano lang po pinipindot? ng mouse, paggamit ng mouse. okay. Ayan. Okay. Sabi ni Nalito. Kapanalig 1208, speaking of Lolo Kiko, seems di required sa ibang bansa like Italy ang paggamit ng face mask, unlike dito sa atin, kahit di senior o wala, Pope. Wala sa vulnerable group nagfe-face mask. Bakit si Pope wala? Aside sa senior na sa lungs ang problema niya at nagmimingle sa crowd na may sakit yung iba at hinahalikan pa. Well, So, hinahanap ko, no? ano yung nanap mo? Hindi, yung, kasi di ba pinag-usapan natin si Lolo Kiko kanina. Oo. Hindi na
natin si Lulu Kiko kanina eh. Ayan yung mga memories na naalala ng mga tao. Maraming salamat pala About- Kapanalig 1208 sa we iyong appreciate text. the comment. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. At sa Wednesday, sports tayo. Wednesday, And sports tayo. Friday, showbiz. Showbiz Abangan na nyo naman. yan. Daming Balita na showbiz balita. na naman tayo dito. Daming balita. At wala na po tayong oras mga kapanalig, kaya magpapaalam na kami. Salamat po ng marami sa inyong pagsama at makikipagkwentuhan sa amin dito sa Diskurso Totoo. Ako, iwanan ko na sa inyo. As a Catholic, we always strive to be one with the world and one with God. Pero we always have to value our sovereignty pa rin. Yes. So, ipaglaban din natin yan as Filipino people. Amen. Yeah. Pahabol ni Very Grace well said. Pakanay Adalia, sabi niya yung bigas na bigay madaling mapanis. Totoo, ganun ba? Tignan natin itong 20 pesos na bigas. Eh, Abangan. Bigay lang eh. Panis na yan ang binigay sa'yo. Ayan na. O sige, paalam na tayo. Paalam na tayo. Muli, ako po si Ace Acero. Erwin Ogawa, happy birthday Nini Vasquez and Lawrence Villanueva, mga pinsan ko. Yan. Habol. At syempre salamat Dr. JP Aklan. Syempre. Kahit hindi ka Boss, miss ka na namin. Oo. Ako naman po si Maru Pahati Saines. Sumain niyo po ang katotohanan. At susunod na po yung Healing Mass dito sa Veritas, si Reverend Father Ed Ponce, STHL, ang ating po mga kasama. Thank you, Kenneth. Maraming salamat po. Bye. Wednesday po ulit. Bye-bye. Inyong napakinggan ang Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo.